Hello po, good morning po. Welcome po sa ating morning devotion ngayong umaga. So bago po tayo magpasimula, ay samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Panginoon, Diyos namin makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong umaga na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy namin natatamo araw-araw. Sa mga sandaling ito, Panginoon, dalangin po namin na makasama ka namin, maramdaman namin ang presensya mo. Ibukas mo po ang aming mga puso at isip sa pakikinig ng iyong mga salita. Amen. So, ang ating pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa Aklat ng Salmo, Kabanata 31, mga talatang 1 hanggang 5. At ganito po ang sinasabi. Panginoon, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyong hayaang ako'y mapahiya. Iligtas niyo ako sapagkat kayo ay matuwid. Pakinggan niyo ako at agad na iligtas. Kayo sa akin ay batong kanlungan at pader na tanggulan para sa aking kaligtasan. Dahil kayo ang aking matibay na batong kanlungan, pangunahan niyo ako at patnubayan nang kayo ay aking maparangalan. Ilanyoy niyo ako sa bitag ng aking mga kaaway, dahil kayo ang aking matibay na tanggulan. Pagkakatiwala ko sa inyong mga kamay ang aking espiritu. Iligtas niyo ako, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na maaasahan. Yung verse po na ating binasa ay isang panalangin David na nagpapakita ng lubos na pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng matinding pagsubok, panganib o pag-uusig. Ito ay isang paghingi ng saklolo na nakabatay sa katwiran at katapatan ng ating Diyos. Dumaan po si David sa paghihirap at sumigaw siya sa ating Diyos para humingi ng tulong. Tinawag niya ang ating Diyos na kanyang kanlungan, bato at tanggulan. Ito po ay mga salitang nagpapakita ng kaligtasan, lakas at sekuridad po natin. Ang kanlungan ay lugar na tinatakbuhan kapag may panganib. Ang bato ay sumisimbolo rin po ng katatagan kapag magulo ang ating buhay. At ang tanggulan naman ay ang proteksyon laban sa ating mga kaaway. Alam po ni David na kahit mabigo ang tao o sa sitwasyon na kinakaharap niya, ang Diyos po ay hindi kailanman nabibigo o nagpapabaya. Tinuturo po ng talatang ito na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lang para sa panahon ng kapayapaan, kundi lalo na sa panahon ng pagsubok. Minsan, sinusubukan natin pong solusyonan ang lahat sa sarili nating lakas at pinapasan po natin lahat ng problema natin na mag-isa. Pero ipinapakita din po ni David na may ibang paraan na dapat po ay humingi tayo ng tulong at tumakbo tayo sa ating Diyos. Lumapit po tayo sa Kanya. Sa talatang 3 po, sinasabi na ang Diyos ay gumagabay at nangunguna sa atin para sa Kanyang pangalan. Ibig sabihin po na hindi lang niya tayo pinoprotektahan, kundi tinuturo rin niya ang tamang landas sa atin. Kapag hindi natin alam ang ating mga gagawin, maaari tayo magtiwala sa Kanyang paggabay. Sa mga talatang 5 din po, sinabi ni David, sa iyong mga kamay ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ito ay panalangin ng pagsukot po. Ibig sabihin po nito ay ilagay natin sa Kanya ang ating mga takot, pangamba, ating kinabukasan, yung mga sakit na pinagdadaanan po natin, at ang ating buong buhay. Ilagay po natin ito sa Kanyang mga kamay, sa ating Diyos. Ang pagsuko ay hindi pagkatalo, kundi ito po ay pagbibigay ng kontrol sa ating Diyos. Minsan may mga lambat din tayo gaya ng nasa talata 4. Mga bitag ng kasalanan, pag-aalala, tukso, o mga problemang parang walang takas, walang katapusan. Ngunit sinasabi ni David na kaya tayong iligtas ng ating Diyos dahil siya ang ating lakas. Sa ating pong binasa, isang reminder lang po o pinapaalala sa atin ng ating Panginoon ngayon na
Ang pagtitiwala sa Diyos ay ang pagtakbo sa Kanya, paglapit sa Kanya para sa ating proteksyon, pagsunod sa Kanyang mga ah, alituntunin, sa Kanyang paggabay at pagsuko po sa Kanya ng lahat ng bagay na sa ating mga buhay. Kaya kapag minsan po, example po, kapag na-overwhelm po tayo, tumakbo lang po tayo sa Kanya at manalangin po tayo sa Kanya at maniwala. Or kapag naguguluhan po tayo sa ating buhay or nag-iisip po tayo ng hindi mga bagay-bagay or hindi maganda, isipin po natin na kayang ayusin ng ating Panginoon yan. Kaya dapat lumapit pa rin po tayo sa Kanya. Or kapag nalilito tayo sa mga desisyon natin or hindi tayo may hindi malinaw sa ating mga hinaharap, sa mga kasalukuyan natin pinagdadaanan, humingi tayo po ng gabay sa ating Panginoon at magtiwala sa Kanya. Or kapag may mabigat tayong dinadala or pinapasan, isurrender po natin yan sa Kanya at siya po ang tutulong sa atin. Tandaan po natin na siya ang ating kanlungan, ang ating gabay, ang pumuprotekta po sa atin at tumutulong sa atin at siya din po ang ating tanggulan. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at tanggulan. Turuan mo po kami magtiwala sa iyo sa bawat sitwasyon na aming pinagdadaanan sa aming mga buhay. Marami man po kami problema, marami po kami pinagdadaanan, pero alam namin, Panginoon, na Ikaw lamang po ang makakasagot ng lahat ng iyon. Ikaw lamang po ang tutulong sa amin. Sinusuko namin, Panginoon, lahat ng aming mga plano, ang aming mga takot, ang aming pinapangamba, Panginoon. Alam ko na naririnig mo kami at ginagabayan mo kami. Kaya alam namin, Panginoon, na tutulungan mo kami at gagabayan sa lahat ng oras. Lord God, may mga pagkakataon na hindi namin pinakaya yung mga sitwasyon namin sa buhay. Pero alam namin na nandyan ka palagi para sa amin. Lord, Ikaw yung maging proteksyon namin. Gabayan mo kami sa lahat ng mga desisyon namin at plano namin sa buhay. At bigyan mo kami ng lakas at patuloy namin ma-surrender, Panginoon, yung lahat ng alalahanin namin sa iyo. At patuloy kami maniwala at magkaroon ng pananampalataya sa iyo. Sa amin pong pagpapatuloy ng araw na ito, Panginoon, gabayan at ingatan mo kami at i-bless mo ang mga buhay namin, Panginoon, lahat ng ginagawa namin. Ingatan mo po kami sa buong maghapon at ito po ay tinataas namin sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po.